kayo may dapat tumanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Hindi mo nananakot ang Diyos. Hindi ninyo nananakot ang ating pananampalataya. Nais lamang tayong ihanda sa isang dakilang katotohanan na ito na kinakailangan nating ipaghandaan ang pagdating ng kamatayan. At maliwanag na nasa harapan natin ang isang katotohanan ng nabanggit na paanyaya ni Jesus. Kaya di po, kung kumakailan na, noong ang bagong presidente ng US ay itinalaga ay 200 mahigit ang ipinalabas niya executive order sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Kaya mo kung isang sabi na ito, nagmamadali ata ang tao ito. Well, pangalawang term na niya. Pero bahagi ko na makita natin sapagkat ang bawat panahon na lumilipas ay hindi na pwede ibalik. Bukas, sa ganitong oras, pwede ulit tayo magkita-kita rito. Pero hindi na ito. Iba na yung pangyayari ngayon. Iba na yung pangyayari bukas. Kaya ano sabi ni Jesus? Maging handa ka. Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Kaya bahagi din na makita ko na paano natin may isa sa katuparan ng pagkakanda. Kung may magawa na tayong mabuti, gawin na natin ang mabuti. Huwag natin ipagpabukas. Tayo daw mga Pilipino, may tinatawag tayo manyana haba. Bukas na lang. Hindi yung pwede. Kung magagawa natin ngayon, nagawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan, gawin na natin kaagad na. Sapagkat ang bukas ay baka hindi na dumating. At yun yung maliwanag na nakikita natin, bahagi ng ating karanasan. Ang maaaring naging bahagi ng karanasan natin sa buhay na ipinagkaloob ni Biyaya. Kaya pagkakataon na tayo rin ay palaging magpasalamat sa biyaya ng kasalukuyan. Bahagi yun na kung saan ay makita ka namin. Sana palaging tayo magpasalamat sa mga pagkataong ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At makita natin ang kanyang pagkilos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At yun ay alin, sabihin natin pangalagaan natin, panghawakan natin, pag-ibayuhin natin. Sapagkat ito ay isang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa kasalukuyan na nawa ay maging gabay natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Yun ay isang paghahanda. Yung kasalukuyan ay ayos natin. Sapagkat siguradong darating ang wakas sa bawat isa sa atin. Kaya nawa yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagpapabilis
magtagumpay sa ganitong klase ng pagpapahalaga. At ipanalangin din natin na matanggap natin ang katotohanan na ito. Ang tawag ko nito ay ang masakit na katotohanan. Hindi pala lahat ng katotohanan masarap. May mga masakit na katotohanan pala. Katulad ng pagdating ng biglaang kamatayan. Dalangin natin sa harapan ng Panginoon sapagkat may mga bagay na maaaring sa ngayon hindi natin lubos na maunawaan. Bakit namatay ng biglaan si Jaya? Pero sabi nga natin, magtiwala tayo sa Diyos nang siyang may kapangyarihan na nagbigay sa atin ng buhay at ng buhay na walang hanggan.